Pinili niya umuwi. O di hindi natin questionin yung ano niya mga par, desisyon nila ng family nila. Nakakalungkot, oo, syempre. Sino ba namang hindi malulungkot? Let's go, man. So yun, sabi nga ng ano mga par, sabi ng weather ngayon, yun nga, mag snowstorm. Ano yung ano ngayon, buhos. O, ito na nga mga par, oh. Mahangin na, bumuhos yung snow. Medyo mahangin, oh. -6 feels like -12 mga par. So yun, welcome back to my channel again. At labas pa rin kami dahil ngayon kasi ano mga par, yung ano ni Mrs. sa dentist. Ngayon yung ano ng ngipin niya. Kaya sasama ako. Dahil dito lang naman sa STC. And sabi nga ni Mrs. mag-bus daw kami. Malapit lang naman to. Kaya namang lakarin. Mahal din yung bus, no? Hindi naman kailangan, wala namang oras hinahabol. So pwede na maglakad. Sayang view namin, no? Ayan. Unti-unti na, kanina mga par, malinis to. Ngayon, ayan, unti-unti nang maano. Dahil nagtuloy-tuloy na uli yung snow. Ayan, kita nyo naman. Kita nyo na mga par, bumuhos. Ewan ko kung kita sa video, no? But, ayan, tuloy-tuloy din. Shoutout sa mga nandito sa Scarborough, sa mga kasama natin dito, mga party natin dito. Shoutout, ingat sa mga nasa daan, sa mga kasama nating nagdi-deliver. Ingat po, ingat mga party sa biyahe. Konting ano lang, konting bagalan ng konti, no? Dahil napakadulas ngayon, lalong lalo na sa mga restaurant. Deliver mo yung karne sa kusina mga par, medyo madulas. Tapos galing ka rito, ganito may snow. Ayan, ayan, naranasan natin mga par. Dahil ano ba, walong buwan, no? Driver helper. Kaya mahaba-haba rin yung experience natin dyan. Ayan. Ito mga par, no? Sumama lang ako kay Mrs. para makapaglakad-lakad ako uli. Naglakad-lakad na ako kaninang umaga. Sa tuwing hinahatid ko kasi si Inday, umiikot ako. Ito lang, malapit din sa amin. Tapos ayan, minsan nagkakape. Tapos balik sa bahay. Eh si Mrs. mayroong ano ngayon, ano sa dentist. Eh sama tayo, pag-exercise rin tayo. Hindi pa naman siya masyadong malakas, saktong patak-patak lang. Saka pala mga para napanood ko yung previous vlog ni Ma'am Jose sa Canada. Ayun, sinuli na po niya yung kanyang sasakyan, no? Si Ma'am Jose po kasi nagsasabi niya noon na uwi mga para, pero hanggang hindi pa siya umuwi. Sabi ng mga ng ano sa kanya, no, ng babash sa kanya doon. Pero kasi syempre siya yung nakakaalam ng permit niya. Kaya gaya nga nasabi ko, hanggang
pwede pang mag-stay. Hindi kayo naka-winter. Hindi. Mag-stay siya, may work naman siya mga par. Hindi ko lang din alam kung anong sitwasyon niya, no? Kasi hindi ko naman napanood yung mga talaga mga vlogs na hindi ko nasubaybayan mga par. Napapanood ko lang siya, pero hindi ko nasubaybayan talaga yung kanyang buhay dito, no? Ayun, sinuli na nga yung sasakyan niya. Siguro mga par uwi na siya, no? Dahil wala na, sinurrender na niya. At yun nga, nakwento nga niya doon na hindi na siya i-renew, no, nung kanyang ng employer mga par. Dahil nga, yun nga, mahirap na talaga ngayon, mahigpit na. So parang katulad ko rin mga par, no? Meron na rin siyang 90 days doon sa, kung pagbabasihan mo yung nabanggit niya doon sa kanyang video, meron na siyang 90 days para i-restore yung kanyang status. So katulad ko rin, no? Pagkatapos ko ma-refuse, meron din ako 90 days para i-restore yung status or uwi ka mga par. At yun, malapit na nga. So hindi na niya kinausap niya yung yung kanyang employer kung maano pa siya mga par, mabibigyan siya ng LMIA, yun yung hinahanap niya. At yun, wala pa raw malinaw na sagot. Kaya yun, no, nag-umpisa na silang isuli yung sasakyan, namili na, no. Pero si lang po, no, si Mang Jose lang po ang uuwi, no. Ayon doon sa video na napanood ko, yung asawa niya at saka dalawang anak ay may iwan dito. So yun, may nabanggit din niya doon mga par, pinagpipilian siya. May mga option siya, mag-study or magtuturis. Yun na talaga yung yun na talaga yung mo, yung option mo pag nawalan ka ng status rito. Or maghanap ka ng lamiya nga. So kung hindi ka makahanap na talagang study or tourist ang mangyayari sa iyo mga par. Siyempre pag study ka, kailangan mo ng pera. So, hindi basta-basta. At saka limited yung trabaho mo, dahil 24 hours per week na lang ngayon ang student. At pag nag-tourist ka naman mga par, alam naman natin yan, basic na basic, bawal ka magtrabaho. At depende pa nga yan sa immigration officer kung ilang buwan ang ibibigay sa iyo mga par, no? Nagdedepende pa rin yan sa kanya. Wala na rin yung na masisigurado mo na 6 months ang bibigay sa iyo. Tulad sa akin mga par, no? Tulad sa akin mga par na nag-apply din ng tourist. Hindi ko alam kung ilang buwan ang ibibigay sa akin. Yun yung dyan, tanong. Dahil wala pa naman sa atin yung tourist visa natin. Pero yun nga, ewan ko kung ano sitwasyon ni Mang Jose sa Canada. At hindi, nabanggit naman niya doon mga par, no? Ayaw niya mag-aral. Nang una, wala daw siyang pera pang aral. Totoo naman, dahil talaga magastos po yan, mahal ang tuition. Hindi niya nabanggit kung ayaw niya mag-tourist. Siguro ayaw na mag-tourist kasi hindi siya makakapagtrabaho. Yun yung dyan. So tatambay siya. Siguro yun yung dahilan niya kaya ayaw niya mag-tourist. Ina-assume ko lang mga par, kasi mas pinili niyang umuwi. May nag-comment din doon sa vlog niya. Yan nga, sabi na ako daw, no? Nawalan din ng status, nag-apply ako ng tourist. Pero sabi ko nga mga par, no, ba't iba kami ng sitwasyon, no? Siguro yung sitwasyon niya, mas pinili na lang niya umuwi. Siguro sa tingin niya mas okay umuwi kaysa magstay as a tourist. Pero syempre ayun, desisyon niya yun mga par, no? Napanood ko rin na yun nga, parang umiyak na sila, no? Nakakalungkot talaga yun, dahil parang halos sabay lang kayata kami ni Mang Jose dumating rito, no? Kung di ako nagkakamali. And yun nga, maganda na yung bonding nila ng family, may mga anak siya. Kasi malulungkot talaga, nakakalungkot talaga. Pero
Ganun pa man, nandito pa naman yung asawa niya sa dalawang anak niya. No, sana makakuha rin ng permanent residence yung asawa niya para maano siya or makakita si Mang Jose ng, sa Canada ng ano ng LMIA mga par, para makabalik siya dito at makapagtrabaho. So ayan tayo, ibang landas ang pinili natin mga par. Tourist yung pinili natin para lang makapag-stay. So gaya nga sabi ko, hindi basta-basta po ito, no, dahil hindi ka magtatrabaho. Ano, may sinunod ako sa'yo sa Starbucks. Tanong mo, paano yung, ay, tanong mo kung sila available sa. So yun, dito na kami sa loob mga par. Matuloy natin, no. So kanya-kanya nga tayo ng ano mga par, ng sitwasyon. At sa akin kasi, sa tingin ko, gusto ko muna mag-stay para kay Inday, para sa asawa ko. Kahit hindi po ako pwede magtrabaho, okay lang. Dito ko daan, no. Sinunod ko na sa'yo Check ko lang. Kung available pa. Ano magwala? So yun nga. Sa tingin ni siguro ni Mang Jose sa Canada ay mas maganda sa kanila na umuwi muna siya. Hindi natin alam kung anong talagang dahilan niya mga para. Dahil syempre sa kanila yun, family nila yun, pinagdesisyonan nila yun mga para. So tayo ay iba naman yung ating desisyon sa buhay Canada. So pero yun nga par, hindi ko inaalis na talagang anytime pwede kang umuwi, no? Anytime po yan. Dahil pag hindi ako nabigyan ng tourist visa, talagang uuwi ako mga par, no? Hindi na ako pwede magstay. So well, ganun talaga. At least ginawa ko yung pwede kong magawa mga par, para makapagstay ako. Pero kung hindi na talaga, no, hindi tayo bigyan ng tourist visa, wala tayong magagawa, no? Tanggapin na lang natin at kailangan nating umuwi muna. So sa ngayon, tourist visa ang pag-asa mga par. Ayun mga par, dito ako sa sa pinag-aanohan ni Mrs. Ayan dental studio. Mahaba ang pila mga par. So siguro matagal to si Mrs. na. Alas 3 pa naman ang sundo ko kay Inday. Wala namang problema dahil mga par, malapit lang naman ako dito, 5 minutes walk lang. Nandun ako sa may amin. Mag-alas 12 pa lang naman. Hintayin ko na lang siya rito. Pwede tayong umikot-ikot muna rito, no? So yun mga par, ang sitwasyon namin nga dito sa Canada iba't iba, no? So may iba't iba rin tayong kakayahan, no? Pero ang importante kasi mga par talaga dyan, maging handa ka, sa lahat ng pwedeng mangyari dito sa iyo sa Canada, no? Gaya nga ng sinabi ko, bago yung mga nanonood, no, yung may balak pumunta ng Canada, bago kayo pumunta, no, number one po talaga, i-assist yung sarili nyo kung kaya nyo mabuhay dito. Number one po yung pera. Number one po talaga yan mga par, sa totoo lang, no, real talk lang. Number one po may pera kayo, dahil hindi nyo po alam pagka nandito na kayo, may mga problema kayong may problemang darating sa buhay Canada ninyo. So ang pinaka talaga dyan, pera, no? Lalong lalo kasi karamihan naman ng problema dito mga par, no? Yun, tulad ng sa akin nga, mawawalan ka ng status, no? Ang tanong dyan, paano ka mag-stay, no? Patulad nga na sa akin mga par, na maging tourist na lang ako, so hindi ako pwede magtrabaho. Kung gusto ko mag-stay, pwede ako mag-apply ng tourist. Pero ang downside, hindi ako pwede magtrabaho. So sana ko kukuha ng pera mga par, no? Para makapag-stay lang ako rito sa Canada. So ayun. At yung iba naman, yun nga, katulad ni Mang Jose sa Canada, nawalan siya ng permit, work permit. So hindi na siya may extend. So mamimili siya mga par, dahil wala nang ibang choice, no? Wala nang ibang option mga par, no? Kung gusto niya magtrabaho, kailangan niyang maghanap ng lamia, no? Para
makakuha siya ng work permit dahil hindi na nga siya pwede sa asawa niya, no? Wala na yung SOWP ngayon mga par. So or tourist, which is hindi ka pwede magtrabaho, or study visa, no? Mag-student ka rito, which is napakagastos na naman mga par, hindi basta-basta, mas lalo, no? Kaya yun, nasa sa inyo mga par kung ano yung mas makakabuti para sa inyo, no? Nasa desisyon ng family ninyo yan, no? Sa huli kayo naman na magdesisyon. At kung sa tingin nyo na mahirapan kayo, sa tingin nyo na hindi na worth it, ay wala na tayong magagawa dyan mga par, kundi ayun na, hana natin isipin kung ano yung susunod na steps nyo, no? Gaya ni Mang Jose, no? Mas pinili niya umuwi, hindi na natin questionin yung ano niya mga par, desisyon nila, ng family nila. Nakakalungkot, oo, syempre, no? Sino ba namang hindi malulungkot talaga dyan, no? But ayun, laban lang mga par, pagsubok lang din yan, no? At sabi ko nga, enjoy nyo. Ako mga par, hindi ko sinasabing hindi ako uuwi, no? Talagang inaano ko lang mga par, no? Ini-enjoy ko lang, no? Ini-enjoy ko lang. Pero kung darating ang time na talagang uwi na tayo, so kailangan na nating umuwi mga par. Kailangan nating bitawan muna, no? Yung mga pangarap natin dito sa Canada. Anytime naman pwede tayong bumalik dahil maayos naman yung ginawa natin dito. So ayan, maraming salamat mga par sa lahat, no? At good luck kay Mang Jose sa Canada. Good luck sa iyo. Good luck sa iyo bro, Mang Jose sa Canada, kung nanonood ka ng vlog natin, no? Maraming salamat at tiwala lang, no bro, dahil andito pa naman yung family mo. So ayun, so siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog mga par dahil medyo mahaba na ito, no? So ikot-ikot lang muna ako rito. So maraming salamat, shoutout po sa lahat. To God be all the glory. Keep warm and we'll see you in my next one. Bye.